Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At muli po ay papuri po sa ating Panginoon at patuloy po ang ating night light sa gabing ito. Bagamat na-late po tayo. Pero sana po ay andyan pa rin po kayo. At alam ko po na inaabangan po natin yung ating night light sa gabing ito. At hindi naman po siya mawawala po. Tuloy-tuloy po tayo. Kaya muli po sa oras pong ito ay i-share po natin yung link po natin at sa mga FB friends po natin o sa mga GC po natin or pwede po nating i-mention lahat po na mga kaibigan po natin sa Facebook po na sa ganon ay pati po sila po ay makapakinig po ng salita po ng ating Panginoon. At bago po natin simulan po yun, ay batiin po muna po natin. Welcome po sa 9 viewers. Ano? At mamaya, dadami pa po yan na makikinig po sa atin. Kaya i-mention na po natin yung mga kaibigan po natin sa Facebook. Yan. Magandang gabi po kay Sister Malyari Alundaychi o kay Ate Ruth. Magandang gabi po sa inyo. Yan. Magandang gabi rin po kay Sister Eunice. Yan. Good evening po sa atin. At sa mga nakikinig po ngayon, magandang gabi po sa ating lahat. Kay Brother David Flores, kay Sister Dedicatoria o Brother Dedicatoria Salso Jr. So magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig po ngayon. Continue to share the stream po natin. Yan, kay Brother Jean Bristol, good evening po. Yan, parang wala ka ngayon, Brother Jean. Kailan ba to si Jean? Next week pa ata siya. Pero yun, magandang gabi po sa inyo, Brother Jean. At yun, sa lahat po ng mga viewers po natin, ay mapagpalang gabi po sa ating lahat. At alam ko, very excited po tayo sa salita po ng ating Panginoon. And muli po, this is our youth month, kaya mamaya po ay panibagong speaker po yung ating mapapakinggan sa gabing ito. Kaya stay tuned lang po tayo habang yung ilan po sa atin ay nasa tahanan. Nagpapahinga po tayo galing sa work. O yung ilan po ay pauwi pa lamang po galing po sa trabaho. Ingat po tayo at patuloy po tayo na makapakinig po ng salita po ng ating Panginoon. But before that, bago po natin po mapakinggan ang mensahe ng ating Panginoon, ay tayo muna pong lahat po ay sama-sama pong yumuko at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Muli, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin para muli, Panginoon, ay makapakinig ng mga salita mo, Lord God. Patuloy ang aming dalangin. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Give us knowledge and wisdom, Panginoon, sa pakikinig po namin ng mga salita mo, Lord God. Ingatan niyo rin, Panginoon, ang inyong lingkod na gagamitin sa gabing ito na maghahayag ng inyong salita. Bigyan niyo po sa Lord ng wisdom, knowledge, nagmumula po sa inyo. Patuloy na malaya po, Panginoon, na makarating po ang salita niyo sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Magandang gabi po kay Sister Maria Luz Alunday Malyari. Good evening po. Yan. OT pala si Brother Jean ngayon. Pero yun po, at least po, ay nakikinig po tayo ng salita ng ating Panginoon. At bago po natin po mga kapatid mapakinggan yung ating speaker po ngayon, ay nais ko po muna po siyang ipakilala sa oras pong ito. Yan, siya po ay batang-bata, 18 years old. Yan, at isa rin po siya sa mga active na kabataan po natin sa CYF. At kasalukuyan, siya po ay nag-aaral po sa Primsu Iba Zambales. At kanya pong tinitake ay nursing. Yan. At halos magwa 1 year pa lang po siya. Pero kita po natin yung kanyang dedikasyon, improvement para po maipangaral po yung salita po ng ating Panginoon. Bagamat siya po ay ngayon pa lamang po tatayo sa ating harapan. Pero syempre po siya po ay gagamitin ng ating Panginoon. At patuloy po na ma-open po natin yung ating mga puso, yung ating mga sarili, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon na dadalhin po sa atin Brother Kaiser Pisco.
So, ayun po, mapagpalang gabi po mga kapatid. Maraming salamat po, Brother Gardy, sa pagpapakilala. So, muli po, ako po si Kaiser Fisco, ang Primson Nursing po. And ngayong gabi ako po yung magiging speaker po natin ngayong gabi sa ngayong light po. So, all man here po is na-late po kasi ako kasi na-traffic po. Pero, thank you Lord pa rin dahil nakarating pa rin po ako kahit na late na po. So mag-pray na lang po muna tayo bago po tayo magsimula. So, madaling manalangin po. Ama namin Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Lord, sa mga oras mo na ito is nanghihingi po kami ng guidance and knowledge na galing po sa inyo na sana po is gawayan po niyo po kami sa aming pag-aaral po ngayon. And patawad po kung minsan po is nagkakasala po kami. Pero andyan pa rin po kayo lagi upang patawarin po kami. Tunay po na ikay mapagmahal and mapagpatawad na Panginoon. Yun lamang po ang aming pasamot talangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, yung pinag-usapan last night light po kay Brother Yuan, yung kung paano po ginaguide tayo ni Lord sa patungo po sa Kanya po, no? Pero yung pag-usapan po natin ngayon is about po sa yan po, character framework po. Ayan. So, yung pag-usapan natin ngayon, so, nakasaad po sa Proverbs 12:1, yung the character framework. So, kapag po ba narinig po natin yung salitang framework is, ano po ba yung una pumapasok po sa isip natin? Pag sinabi po sa nating framework, no, pwede pong isipin natin na ito po yung paunang plano or ito po yung panimulang plano bago po natin i-build or ipagawa yung isang proyekto. So, gaya po ng mga architect po natin or mga engineers, kinakailangan po nila ng paunang plano or framework bago po sila mag-start ng kanilang proyekto. Kasi po, madali na lamang pong guguho or masisira po yung tinatawag po nilang proyekto. Dahil kung wala po silang framework is hindi po nila magagawa ng maayos yung kanilang proyekto. So mga kapatid, ang tanong lang po sa inyo is, ngayon po ba sa buhay po natin, meron po ba tayong framework na sinusundan? So kung hanggang ngayon po is gumuguho pa rin po tayo or madali pa rin po tayong gumuho or masira, kapag po dumaan yung mga pagod, yung pressure, or yung temptation sa buhay po natin is madali pa rin po tayong gumuho or masira is ito na po yung tamang oras para po marinig po natin yung sinasabi po ng ating Panginoon pagdating po sa framework na tinatawag. So bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ngayon is sana po may mga Bible po tayong hawak po para po masundan po natin yung pag-aaral po natin sa Book of Proverbs chapter 12. For quick background lang po, ang Book of Proverbs is sinulat po ni King Solomon, which is sinasabi po na wisest na person po noong time po nila nung sinulat po yung Book of Proverbs. And sa Book of Proverbs chapter 12 naman po, ang background naman po doon is ito po yung comparison between sa mga taong in-honor si God and sa mga taong nire-reject yung wisdom and knowledge na nanggagaling sa ating Panginoon. So, dumako na po tayo. So, number 1, ito po yung tinatawag po nating discipline. Ayan. So, ang discipline po or sa Tagalog ay disiplina, ito po yung pagsunod po natin sa instructions or ito po yung pagsunod po natin sa mga rules para po mas maging mabuti or mas good po yung maging character po natin. So, basahin po natin ito pong part ng verse natin. Ang sabi po dito, whoever loves discipline loves knowledge. So mga kapatid, from this simple and short verse po natin na ito, ano po ba yung matututunan natin or ano po ba yung matututunan natin na nais pong iparating ng Diyos pagdating po sa ating framework na sinusundan? So number 1, sabi po dito, motivation gets you going. Next na po. And motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Mga kapatid, lahat po tayo nakakalanas ito, no? Na sa simula is parang kaya natin gawin lahat na
ay kayang-kaya ko tong gawin kasi motivated ako. Lalo na kapag New Year's resolution, ganun, na bagong taon, yan. Nagsaan po yung mga motivated na tao po dyan. Kasama na po ako doon na magbabago na talaga ako. Lagi ko nang babasahin yung Bible ko araw-araw. Talagang magising na ako ng maaga para maging productive ako. So, ganun na lamang po, no? Ka-powerful yung tinatawag po nating motivation. Kasi po, ito po yung nagpapasimula nung parang apoy po sa puso natin. Pero bakit po kapag biglang dumating na po yung hirap, yung pagod, yung temptation, nawawala po tayo? Bigla po tayong, nakakatamad. Bukas na lang. Pwede naman siguro next week. So, nawawala po yung motivation, then nawawala na rin po yung growth. Bakit? Kasi po sabi dito next, motivation only sparks the fire, but discipline keeps the fire burning. Ibig po sabihin, yung motivation po pala mga kapatid is, ito lamang po yung nagpapasimula ng apoy sa mga puso po natin. Pero po yung discipline po, ito po yung nagsisilbing daan para po magpatuloy po tayo or magpatuloy po yung apoy para hindi po mamatay. Ibig po sabihin, kapag po minamahal po wala natin yung disiplina, is makikita po natin na hindi na po tayo nahihirapan or kahit po nahihirapan po tayo is nagpapatuloy pa rin po tayo. Kasi sabi po dito, you will always love knowledge if you are consistent. Ibig po sabihin, marami po kasi sa atin mga kapatid na sa simula lang po talaga magaling. Kasama na po ako dun na todo bigay po tayo sa una, pero pagkatagalan po is nahihirapan po tayo or nababurnout po tayo mga kapatid. Bakit? Kasi po, minsan gusto lang po natin yung resulta. Nahihirapan po tayo na mahalin po yung proseso dahil po mahaba or dahil po mahirap. Kasi po by nature, yun po talaga yung nature po natin. Na ayaw po talaga nating mahirapan. Sino ba naman pong gusto mahirapan, di ba? So, pero ang sinasabi po ng Panginoon is be consistent. Ang sinasabi po ng Panginoon ay hindi naman po instant yung disiplina. Or hindi naman po instant yung pagiging good character. Na para sa pagtatanim po is kapag po tinanim po natin kahapon is hindi naman po natin aanihin kaagad kinabukasan. Parang disiplina lang rin po yun. Kagaya po ng disiplina, pinapractice po dapat natin yan. Hindi po dapat natin siya minamadali. So, ito na po yung wake-up call mga kapatid na maging discipline po tayo. Na gawin po natin consistent yung pagkakaroon ng disiplina. Kahit po sa simpleng pag-pray po bago po kumain or pagbabasa po ng Bible verse. Kahit isang verse lang po, araw-araw. Madali na lamang po kasi ngayon kasi po, isang click mo na lang po sa cellphone mo is may Bible verse na po tayong mababasa. Kung i-download po natin yung Bible app. So, dumako na po tayo sa pangalawang pag-uusapan po natin ngayon. So, pangalawa, ito po yung tinatawag po nating correction. So, mga kapatid, tanong ko lang po, kapag po ba kino-correct tayo or kapag po ba pinagsasabihan tayo is nagagalit po ba tayo? Kapag po, uy, mali ka na dyan ah. Dapat ano na yan? Dapat baguhin na natin yan. Ano po bang sinasabi po natin? Ano ba, bakit ka ba mas magaling sa akin? Ako yung mas maalam dito. Mga kapatid, minsan po ganun po tayo na kapag po kino-correct tayo or pinagsasabihan po tayo is parang naiinsulto tayo or parang nahihirapan tayong i-accept yung correction kasi parang natatapakan po tayo. Pero ano po ba sabi ng Panginoon? Pagdating po sa correction. So ituloy po natin yung verse po natin kanina. Sabi po dito, but whoever hates correction is stupid. Mga kapatid, napakadiretso po ng Panginoon. Pagdating po sa verse po na ito. Na kung ayaw po pala natin sa correction is matatawag po pala tayong stupid. Bakit? Kasi po, kapag nagagalit po tayo sa correction, is tinatanggihan po natin yung very chance po nating magbago or matuto.
yung very chance po na binibigay po sa atin ng Panginoon ng wisdom and knowledge is tinatanggihan po natin. Pero kung papansinin po natin, kahit po na ganun, is nahihirapan pa rin po tayong i-accept yung correction. Bakit? Kasi po by nature, by human nature, gusto po natin, tama po tayo. Ayaw po natin talagang nagkakamali. Pero iba po pala ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya po, bago po natin tanggihan yung correction, is mainam po na tanungin po muna natin sa ating mga sarili na, baka kaya ako kino-correct or baka kaya ako pinagsasabihan kasi may gustong ituro sa akin si Lord. Baka kaya ako kino-correct kasi may gusto si Lord na matutunan ako. Ngayon, tingnan natin kung bakit napakahalaga ba talaga nung correction sa buhay ng isang Kristiyano. Sabi po dito, correction aligns us back to the right path. Mga kapatid, parang GPS lang po yan na kapag po lumilis na po tayo ng daan, is pilit po tayong ibabalik po dun sa tamang daanan or dun po sa pinakamabilis na daanan patungo po dun sa ating destinasyon. Kagaya lang po ng correction, ganoon din po, na kapag po nahuhulog na po tayo sa kasalanan, pilit po tayo naliligaw po sa patungo po sa plano ng ating Panginoon, is talagang ibabalik po tayo, i-redirect po tayo patungo po, papunta po dun sa plano po ng ating Panginoon. Kaya kung hanggang ngayon po is tinatanggihan pa rin po natin yung correction, is patuloy na lang po tayong mapapariwara. Patuloy na lang po tayong maliligaw. Pero kung tatanggapin po natin ito, mapapansin po natin na mas bibilis po yung biyahe natin patungo po sa plano ng ating Panginoon. Next, sabi po dito, correction is a sign of love. Sabi po pala sa Bible, ang correction po is sinyalis po ng pagmamahal. Yan po. Sabi po sa Proverbs 3:12, basahin ko lang po, the Lord disciplines those He loves, just as the Father disciplines the Son He delights in. Mga kapatid, ang tunay po palang pagmamahal is yung hindi ka po hahayaan na manatili sa mali. Na kapag po nagkakamali ka na, is pagkasabihan ka. Mga kapatid, tanong ko lang po, kapag po ba sa mahal po natin sa buhay or kahit po sa mga tao nakakasalamuha po natin, is pag nakikita po natin na nananatili po sila sa mali, pinagsasabihan po ba natin sila? Uy, nagkakamali na siya. Uy, hindi na siya lagi na siya nagkakamali. Pero hindi ko siya sasabihan. Ba't ko siya sasabihan? Baka kasi masaktan ko yung damdamin niya. Ayoko naman siyang masaktan. Mga kapatid, kung hanggang ngayon po is ganito pa rin po yung mindset po natin, ito na po yung tamang oras para po malaman na hindi po yung tunay na pagmamahal. Kasi po ang tunay na pagmamahal, kahit na masakit pakinggan sa tenga mo, or kahit na alam nito na hindi mo siya matanggap sa una, is pagkasabihan ka pa rin. Dahil ito yung mas nakabubuti sa'yo. Kaya sabi po dito, toleration leaves you where you are, but correction leads you where you should be. Ibig po sabihin, kapag tinotolerate po natin yung mga mali ng kapwa po natin, or kahit ng sarili po natin, is pinapabayaan po natin yung mga sarili natin na manatili po dun sa mali or mahulog po sa kasalanan. Pero ang correction po pala, ito po yung magliligtas sa atin, paalis po dun sa kasalanan po na yun. Ibig po sabihin, ang correction po ay yung magliligtas po sa atin. And sunod po, sabi po dito, correction humbles us and helps us grow. Kapag marunong po pala tayong tumanggap ng correction, inaamin po natin sa sarili natin na hindi po tayo perfect. And kapag po inaamin po natin yun, doon po natin makikita yung tunay na growth. Sabi po dito, sa Proverbs 15:32, he who ignores discipline despises himself, but whoever heeds correction gains understanding. Ibig po sabihin nito ay, kapag po pala tinatanggihan natin yung disiplina is para pong sinasaktan natin yung ating mga sarili. Dahil po, tinatanggihan po natin or pinipigilan natin yung very chance po nating matuto and magbago.
Pero pag minamahal po natin or tinatanggap po natin ito, is nagkakaroon po tayo ng mas malalim na pag-unawa or mas malalim na understanding. So kaya sabi po dito, so number 1, it teaches us to be humble. Na kapag tinatanggap po natin yung correction, natututo po tayong ibaba po yung sarili natin. Kaya po nasabi ko po kanina. Na inaamin po natin na, nagkamali ako. Kaya nais ko itong baguhin. Kaya po dito po, sa ganito pong paraan, nawawala po yung pride. And doon po, lumalabas yung humility. At sa ganun pong paraan, doon po tayo nagkakaroon ng bukas na puso pagdating po sa pagbabago. And sabi po rin dito, it opens the door to understanding. Ibig po sabihin, kapag po pinapakinggan natin yung correction, doon po natin nakikita or doon po nabubukas yung pinto papunta po sa understanding. Meaning po, nakikita po natin yung mga hindi po natin nakikita or napapansin na mali po pala natin noon. Na akala po natin tama, pero po nakakasakit na pala sa ibang tao. Pero po dahil po sa correction, ito po yung nakakapagbukas ng pinto papunta po sa pag-unawa. And sabi rin po dito, it protects us from greater mistakes. Na kapag po pala tayo ay pinagsasabihan ay para po ito sa ikabubuti natin. Meaning, para po hindi po tayo mas magkamali na mas malaki kinabukasan. Kasi po mga kapatid, kahit po na simpleng pagkakamali, na kahit po napakaliit po na pagkakamali na yan, kung hindi po natin siya babaguhin or hindi po natin siya resolbahan ngayon, is lalaki at lalaki po yan mga kapatid. Kaya po mas mainam na baguhin na po natin siya agad or resolbahan na po natin siya agad bago po ito lumaki. So, third and last po, sa pag-uusapan po natin ngayon, ito po yung integrity. So, ano po ba muna yung integrity? Yung integrity or yung integridad, sabi po dito, ito po yung pagiging tapat or totoo natin sa kapwa natin or sa sarili po natin. Meaning po, ito po yung paggawa po natin ng tama kahit po na wala pong nakakakita. So, yung ang tao pong may integridad is, sabi po dito, yung hindi po siya nagbabago. Kahit na maharap po sa mga sitwasyon na mahirap or kahit sa mga temptation, andun pa rin po yung puso niya na sumunod po sa utos ng ating Panginoon. Kasi po, ito po yung alam niyang tama sa mata ng ating Panginoon. So sabi dyan, integrity is the fruit of discipline and correction. Ang fruit or bunga po is ito po yung lumalago or ito po yung lumalabas sa puno kapag fully grown na po yung puno. Pero po hindi po siya agad lalabas kung hindi po to didiligan or hindi po to bibigyan ng tamang oras. Ganoon din po yung integridad or ganoon din po yung magandang character po na sinasabi. So kagaya po ng fruit na nagmamature through care and time, ganoon din po tayo na nagmamature din po tayo especially kapag po connected po tayo sa ating Panginoon. Sabi po dito, so John 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ibig po sabihin ay si Jesus po yung puno. And tayo po pala yung branches. And kapag po hindi po tayo nagstay kay Jesus, or kapag po napalayo po tayo sa ating Panginoon, is hindi po tayo magbubunga, papunta po dun sa tama at magandang character, which is yung integrity. And yung integrity po, hindi po yan biglaan. Hindi rin po yan lilitaw dahil lang po naging mabait po tayo kahapon. Hindi po yan lilitaw dahil po gumawa po tayo or nagbago po tayo kahapon. Dahil po, meron pong dalawang bagay para po ma-achieve po itong tinatawag na integrity. And ito po yung discipline and correction. So gaya po ng sabi ko po kanina, yung discipline po is, basahin ko na lang po, the integrity of the upright, only when others are watching, does not do what's wrong, even when no one will ever find out. Na kahit ano pong mangyari, mapagkakatiwalaan po tayo. Na kahit ano pong mangyari is, andun po yung reflection po ni Jesus sa atin. Nagre-reflect po talaga yung light ni Jesus sa atin. Dahil po,
nakikita po sa pamumuhay po natin na nagiging totoo po tayo. Nakikita po sa atin na tumutugma po yung mga sinasabi natin sa mga ginagawa po natin. And higit sa lahat, integrity guides us closer to God. So, habang sinusunod po natin yung mga prinsipyo at hinahayaan po tayo ng Panginoon natin na baguhin po yung puso natin, doon po natin, siya na po mismo yung nagdadala po sa atin sa direksyon na gusto niya po tayong tahakin. So yun, dumako na po tayo sa ating conclusion. So, for our conclusion po, sabi po dito, basahin ko na lang din po. When we live with integrity, it strengthens our character. When we strengthen our character, it solidifies our identity in Christ. And when our identity in Christ solidified, it glorifies our Father. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagkatapos, sana po ay panatilihin po nating mamuhay ng may disiplina at marunong pong tumanggap ng correction. Nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng pamumuhay na may integridad at nakasunod po sa ating Panginoon. So yun po, yun na naman po yung pag-aral po natin ngayong gabi. So manalangin po tayo. Ama namin Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa mga oras na ito dahil po binigyan niyo po kami ng guidance and knowledge para po mapag-aralan po ito pong pag-aaral po namin ngayon sa Proverbs 12:1. Sana po marami po kami natutunan and tumatak po talaga po sa isip po namin at sa puso po namin itong sinasabi niyo pong discipline, correction, and integrity. Sana po tulungan niyo po kami palagi na mamuhay po ng may disiplina. Tulungan niyo po kaming tumanggap ng correction and mamuhay po ng tapat at tama patungo po sa plano po niyo para sa amin. Patawad po minsan, Lord, na hindi po namin to nagagawa dahil po na-fall po kami sa temptation or napapagod po kami. Pero alam po namin na lagi ka pong nandyan para sa amin. Tunay po na ikaw ay mapagmahal, magpatawad at tunay na ikaw po ang aming Panginoon. So, ito lamang po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, praise God po at papuri po sa ating Panginoon. At napakabuti po ng Panginoon sapagkat muli po ay napaalalahanan po tayo sa pamamagitan po ni Brother Kaiser. At actually galing pa po siya sa school at bumiyahe pa po siya para po ma-share po sa atin yung salita ng Diyos. Kaya praise God po sa buhay po ni Brother Kaiser. At maganda po yung mga paalala po sa atin, the discipline, the correction, integrity na dapat meron po tayo bilang mga Kristiyano. Kasi tayo po, we are the followers of Christ. So sana po nai-imitate po natin yung mga karakteristik na meron din po yung ating Panginoon. Tayo po yung mamuhay sa bawat isa po sa atin. Kaya muli po mga kapatid, ay papuri po sa ating Panginoon. Sa lahat po na nakikinig po ngayon, ay makikilike and heart naman po sa ating live stream po sa oras pong ito. At bago po tayo dumako sa ating closing prayer, ay dako muna po tayo sa ating mga balita. Highlight lang po ng ating mga balita mga kapatid. Bukas po yung ating Block 27. So sa mga nais po na maging part po nito at kung nais po maka-join, makasama po sa ministry para po sa mga kids po natin sa Block 27, ay bukas po ay maaga po yun. Ay 8:30 po ang alis po dito para po 9 a.m. ma-start na po yung ating fellowship sa mga kids po natin sa Block 27. And bukas din po yung last part po ng ating strategic planning. So sa lahat po ng mga leaders ay alas 4 po tayo ng hapon at sa same room pa rin ba, Brother Deep? So same room po tayo, room 5. At sana po ay maka-attend po tayo sa mga meron pong plano, sa mga plan po natin this year. Ay pwede na po natin i-present po yan tomorrow para po sa ikilalago po ng church po natin. And tomorrow po, siway po natin sa mga kabataan po natin. Alas 4 po ng hapon. Sana maka-join po tayo sa mga kabataan na gawain po natin.
So, yun po yung mga ilang balita po natin. This coming Sunday, magkita-kita po tayo. Tayo pag-pray po natin po yung ating nalalapit na anniversary. Yung mga ilang po nating kapatid na kung saan ay mayroong karamdaman sa oras pong ito. Kaya muli po mga kapatid, tayo pong lahat po ay sama-sama pong yumuko at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin para muli ay mapakinggan ang mga salita mo, Panginoon, sa pamamagitan po ni Brother Kaiser, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanyang buhay, sa kanyang oras, sa kanyang wisdom, Lord God, na binigyan niyo po sa kanya to share, Panginoon, yung mga salita mo. Ma-encourage po kami, Panginoon, mapaalalahanan. Alam namin, Lord, na kayo po yung patuloy na magpapala sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang pong pag-aaral, Panginoon. Ingatan niyo po siya. Ingatan niyo po siya palagi, Panginoon, sa kanyang pagbiyahe, Panginoon, sa kanyang mga school requirements, Panginoon. Bigyan niyo po siya palagi ng kasipagan, Panginoon, wisdom, at sa kanya pong mga magulang, Panginoon, na sumusuporta po sa kanya, ay patuloy niyo rin po silang gabayan, ilayo po sa lahat ng kapamakan at karamdaman. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan, at Lord, ang aming dalangin sa mga ilang po naming prayer requests, Panginoon. Panalangin, Lord, para po sa pangkalusugan, sa mga may karamdaman po ngayon, Panginoon. Dinadalangin po namin sa inyo, Lord God. Hindi man po namin, Panginoon, ma-mention po lahat ng mga pangalan ng mga may karamdaman ngayon. Pero, Panginoon, nababasa niyo po, nalalaman niyo, Lord God, lahat po ng mga may panalangin po sa inyo. Nababasa niyo, Panginoon, aming mga puso, mga isipan. Kaya, Panginoon, tinataas po namin po sa inyo. Nadigin niyo po yung aming panalangin for a good health, Panginoon, recovery para sa mga ilang po naming kapatid, kamag-anak, Lord God, na may mga pinagdadaanan ngayon, Panginoon, karamdaman. Physically, Lord God, pagalingin niyo po sila, makatulong, Lord, yung mga gamot, mga doktor na titingin po sa kanila at sa mga financial na needs po nila, kayo po yung mag-provide, Panginoon. Lord, sa mga nakakaranas ng kalungkutan, mga pagsubok sa buhay, patuloy niyo po silang i-comfort, Panginoon. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, nagmumula po sa inyo, Panginoon. Tawag niyo po silang pababayaan, pagkukulangin sa lahat, Lord, ng kanilang mga pangailangan. Lord, sa mga upcoming event po namin, especially, Panginoon, sa anniversary po ng 20th, Panginoon, sa ministry po namin, Panginoon, sa Block 27, sa strategic planning, Panginoon, for the year 2020, gabayan niyo po kami, Panginoon. At maraming salamat, Lord God. Sa gabing ito, ingatan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Lord, ng isang masarap na pahinga, Panginoon. Bawi po namin yung lakas na nawala po sa amin sa maghapon at patuloy ka naming mapaglingkuran at mapapurihan sa kinabukasan. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid, and see you po sa next Friday.